Nakiisa si Vice President Sara Duterte sa Araw ng Kagitingan at sinabing naway ang kabayanihan ng mga Pilipino noong World War II sa Battle of Bataan ay magsilbing inspirasyon sa bawat Pilipino. Pero sa modernong panahon ngayon kung saan iba't ibang hamon ang kinakaharap ng bansa, paano na nga ba ipinapakita ng mga Pilipino ang kanilang kagitingan para sa bayan? Si Jason Rubrico magbabalita live. Jason, magandang gabi. Kaya magandang gabi, iba't iba ang naging tugon ng ating mga kababayan sa tanong kung paano nila na ipapakita ang pagiging magiting sa kasalukuyang panahon. May ilan na nagsabi na naipapakita nila ito sa pamamagitan ng kanilang boses para maipahayag ang kanilang mga saloobin patungkol sa iba't ibang issue na kinakaharap ng ating bansa. May ilan din na nagsabi na naipapakita nila ang pagiging magiting sa pamamagitan ng paglaban sa fake news. Tuwing April 9, ginugunita ng Pilipinas ang Araw ng Kagitingan. Ngayong taon ay ang 83 anibersaryo nito. Ang Araw ng Kagitingan ay sumasalamin sa kabayanihan ng mga Pilipinong matapang na nanindigan sa kabila ng pagsakop ng mga Hapones noong World War II, sa kabila ng pagbagsak ng depensa ng bansa sa Corregidor at Bataan noong April 9, 1942 na nauwi sa Bataan Death March. Hindi natinag ang diwa ng paglaban para sa kalayaan. Ang araw na ito ay isang paalala ng kanilang sakripisyo para sa ating kasarinlan. Isa si Vice President Sara Duterte sa nakiisa sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni VP Sara na sa kasalukuyang panahon kung saan maraming hamon ang sumusubok sa ating pagkakaisa at pag-unlad ng bayan, dapat aniyang magsilbing inspirasyon ang kabayanihan ng ating mga ninuno. Aniya, dapat ipagdiwang ang kanilang alaala sa pamamagitan ng pagtatag ng isang bansang kailanmay hindi na muling daranas ng gayong pagdurusa. Hinimok din niya ang bawat Pilipino na harapin ang mga hamon ng panahon ng may pagmamahal sa bayan at pananalig sa Diyos. Pero sa kasalukuyang panahon kung saan patuloy na humaharap ang bansa sa iba't ibang pagsubok, paano nga ba ipinapakita ng mga kabataang Pilipino ang pagiging magiting? Napapakita ko po yung katapangan ko at kagitingan ko po by using my voice, lalo na po during ngayon na election. Bilang kabataan, gusto ko pong gamitin yung platform ko, yung boses ko para ipalaganap or ipakita sa mga tao na hindi lang po ako basta bata lang. Meron din po ako sariling boses para ipakita sa kanila na apektado din po ako sa kung ano yung nangyayari sa bansa natin. The only way na nagagawa ko is yung paglaban sa fake news. Siyempre alam naman natin na fake news is napakalawak sa social media natin ngayon. So as a 19 years old, ang kaya kong gawin is mag-correct ng mga fake news, apigilan yung pag-spread pa nun lalo. In that way po, nasa-show ko kung paano ako nagiging bayani towards the bayan, kahit mabata pa lang po ako. Papakita po siya mainly or madalas pag nag-voice out po ako sa social media. For example, may mga current issue. I use those platform po para magbigay ng mga suggestions or comments para dun sa certain issue na pinag-uusapan. In that way po, na-expand po yung isang idea po para ma-share ko po yung gusto kong maiparating, hindi lang po sa mga certain community, kundi pati na rin po sa mas malawak na connections pa po. As criminology student, kailangan disiplinado ka talaga. Siyempre, kailangan may malasakit ka din sa kapwa mo. I show my courage to the world by encouraging my classmate as well as my colleagues sa work din na kilatisin yung mga tao na iboboto nila, kakausapin nila, and malaman kung ano ba yung magiging makakaganda sa kanila. Samantala, batay sa resulta ng Pahayag 2025 First Quarter Survey, kinilatis ng taong bayan kung sino sa mga pinakamataas na opisyal ng Pilipinas ang may katangiang pagiging matapang, pagmamahal sa bayan at malasakit sa kapwa Pilipino. Si Vice President Sara Duterte ay patuloy na nangunguna pagdating sa mga katangiang ito kung saan nakakuha siya ng pinakamataas na marka sa pagiging matapang. Samantala, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nakakuha ng below 20% na rating sa pagmamahal sa Pilipinas, malasakit sa mga Pilipino at pagiging matapang. Si Senate President Cheese Escudero naman ay nakakuha ng below 15% sa parehong aspeto, habang si House Speaker Martin Romualdez ay nakakuha ng below 10% na rating sa pagiging matapang, pagmamahal sa Pilipinas at malasakit sa kapwa Pilipino.
Kyle, ang araw ng kagitingan ay hindi lang isang paggunita tuwing April 9, pero ito ay isang paalala sa ating mga Pilipino na dapat araw-araw ay pakita natin ang tapang at pagmamahal sa bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, balik sa iyo, Kyle. Maraming salamat, Jason Rubrico.